It's called attitude of gratitude. Everybody say attitude of gratitude. Totoo ba na failure ang buhay mo? Totoo ba na miserable buhay mo? Totoo ba na problemado ka? I mean, yan yung lagi nating, guys, listen to this ha. Yan yung lagi nating paulit-ulit sinasabi sa sarili natin. Whenever we are feeling pain, we are experiencing challenges in life, whenever na may sinusubok tayo, whenever na may naniningil sa atin ng utang, whenever na may ganito, you know, you always feel that you are the victim of life. Tama? Maraming tao, yan ang pumapasok sa kaisipan nila whenever dumadaan sila dun sa mga matitinding challenges ng buhay nila. At hindi ko kayo masisisi. Ganon din naman kami. Sino bang hindi nagkakaroon ng problema sa buhay? I mean, magderetsuhan na ho tayo. Magtapatan ho tayo, puso sa puso. Sino rito ang hindi naka-experience ng problema? Taas ang kamay. Wala. Lahat tayo nagkaroon ng problema sa buhay. It's just that, pag nagkakaproblema lang tayo sa buhay, ito yung problema sa ating maraming tao. Nakakalimutan natin lagi yung magandang nangyayari sa buhay natin. Tama o tama? Di ba? May tama ako? Meron. Di ba? Di ba? Lagi natin nakakalimutan, ang dami po palang dapat ipagpasalamat sa Diyos, pero ang naaalala mo lagi, yung present na na-experience mong problema. So you have to have that attitude of gratitude na maging mapagpasalamat ka sa buhay mo, na maging thankful ka sa buhay mo, na maging grateful ka sa buhay mo, and those things will come your way. Maraming bagay na ipagpapasalamat mo ang darating sa buhay mo. Maraming blessing ang darating sa'yo. Maraming pagpapala ang darating sa'yo. Maraming opportunity darating sa'yo. Kasi if you have that attitude of gratitude, if you have that kind of mindset, that kind of thinking, lagi mong iisipin that you are actually in a progressive state. Na somehow, hindi pala failure yung buhay mo. Somehow, nag-grow pala yung buhay mo. Somehow, umabante ka pala. Somehow, naging successful ka pala. It's just that, naging mali lang ang tingin mo sa sarili mo. I mean, diretso ano tayo? Ito lang po yung sasabihin ko sa inyo. Totoo ba na failure ka sa buhay mo? Or, isipin mo to. Balikan natin 5 years ago. Maybe 7 years or 10 years ago. What makes you happy at that time? Simple things. Tumanggap ka ng sweldo, kinsenas katapusan, masaya ka. Tama, mali. May nagbigay sa'yo ng cake nung birthday mo, sobrang mapagpasalamat ka na. Tama, mali. May nagpadala sa'yo ng pansit, masaya ka na. Tama, mali. May nag-greet sa'yo ng simple happy birthday, okay ka na. Pero now, ngayon, sobra-sobra yung natatanggap mo sa buhay mo. Pero hindi ka man nagtataka kung kailan ang dami mong natatanggap na blessing sa buhay mo at saka ka hindi naging mapagpasalamat. Yan ang tao. Nakikits ninyo? Kung babalikan lang natin yung buhay natin 5 years, 7 years, 10 years ago, simple things makes you happy. But right now, it's all taken for granted. So what does it mean? Pinagpala ka na eh. Ang dami mo na nang nare-receive na success sa buhay mo. Nakausad ka na kahit papano. You've come a long way. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na problemado ka. Huwag mong sasabihin sa akin na nahihirapan ka. Kasi maniwala ka sa akin, mas mahirap yung naging sitwasyon mo dati, it's just that nag-iba yung perspective mo sa buhay. Now, this is in connection with doon sa sinasabi ni Sir kanina na who you are. This is in connection doon sa sinasabi ni Sir North na a good question creates a quality life. Ano ba yung lagi mong tinatanong sa isip mo? Ano ba yung lagi mong sinasabi sa sarili mo? That you are not good enough? Na problemado ang buhay mo? Na miserable ka?
Nakawawa ka naman. That, parang naiisip mo, hindi na yata ako yayaman eh. Parang, totoo yung sinabi ko, yung lagi ko sinasabi, problema ako na naging tao eh. Tama? Hindi totoo yun. You've come a long way. Hindi mo lang kasi tinitignan maigi sa buhay mo. Hindi ka nagre-reflect. So our platform, this platform na ginagawa po natin, is a reminder na ako mismo magsasabi sa'yo, malayo na narating mo. Balikan mo lang yung buhay mo dati. Malayo ka na. Hindi ka nakagaya ng dati. It's just that lumalaki yung psychological wallet mo. Lumalaki ka. Not literally, but mentally, psychologically. Tama? Physically. Iba lumalaki physically, okay? So lumalaki ka. So wag kang magtaka sa mga susunod na panahon, mas malalaki yung problemang darating sa buhay mo. Mas malalaki. Bakit? You are becoming that bigger person. Every time you are experiencing challenges, failures, rejections, and the likes, you are getting an even bigger person. Nagpo-progress ka sa buhay. Hindi naging stagnant yung buhay mo. So let me remind you na baguhin mo yung tingin mo sa sarili mo. That you are actually successful. That you are actually, what? Winner. Panalo ka sa buhay. Kaya huwag ka nadidepress. Huwag ka nalulungkot. Huwag ka nagvi-victim mode. Hindi yung parang pinagsakluban ka na ng mundo. Hindi yung parang sa tingin mo, lahat na lang problema sa'yo. Hindi. Ang daming blessing at pagpapalang dinala na sa'yo. Hindi mo lang na-appreciate kasi lagi ka nakatingin doon sa problema mo sa buhay mo. You get my point? Everybody say thank you. Dapat maging mapagpasalamat kayo. Kahit ano't ano man mangyari, maging mapagpasalamat kayo. And there's so much opportunity, ideas, concepts, right people, right business partner, or maybe investor will come your way. That's how you attract things. Let's make it simple. Maging mapagpasalamat ka. Alright? So with that, I believe marami kayo natutunan. I believe marami kayo napulot. Pero sana naman pag uwi ninyo, baunin ninyo. Hindi yung namomotivate lang every Saturday. Yung iba kasi parang tanga eh. Totoo lang. Every Saturday, hype pa eh. Hype eh. Hype na hype eh. Alam mo, gigil na gigil eh. Yung talagang panalo yung buhay niya eh. Eto na, linggo. Nako, nag-church. Eto na. Pagdating ng Lunes. Sir, may kumakatok sa bahay namin, naniningil. Nakalimutan kita, Sir RDR. Tama mali. Hype na hype ka every Saturday, oh. Pag uwi mo, nawawala ka. Ano na nangyari? Motivation mo is good for one day. Ano every Saturday ka lang masaya? Guys, baguhin ninyo tingin sa buhay. Dapat itong tinuturo natin, baunin nyo hanggang sa bahay ninyo, hanggang sa buhay ninyo, hanggang sa pamilya ninyo. Baunin nyo. Tama. Kasi hindi po pwedeng hype ka lang every Saturday. Motivated ka every Saturday, hindi po pwedeng ganun. And continuously, we are alam nyo, ang hirap ng commitment namin. You know, for us to create like 2 to 3 videos per day, it takes a lot of manpower. Marami ako empleyadong gumagawa ng contents. Like si Derek Jonas, director yan. Okay, palakpakan natin. Yan ang gumagawa ng mga film ninyo. Oh. Facebook, araw-araw, ang nag-e-edit yun si Dabs. Oh, Dabs. Oh. Di ba? I mean, maraming tao kailangan. Di ba? Para ma-establish namin tong community na to. Libre pa burger, libre pa shawarma, libre pa tubig. Libre pa venue, libre pa kuryente, wala man siningil sa inyo. Tama mali? Di naman nanunumbat, no? Okay, di naman sa nanunumbat, okay? Pero ipaglilingkod namin to sa inyo. We want to change people's lives. That's all we want. I mean, may hihilingin pa ba ako sa Diyos, nandito kayo sa buhay ko?
Wala na eh. 'Di ba? Yung maraming taong nagtitiwala sa'yo, naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo, nababago mo perspective nila sa buhay na ano, you become a blessing to many people. Okay na ako dun. Masaya na ako dun. 'Di ba? Kasi may negosyo naman po kasi talaga ako nagwo-work. Ibahin niyo po si Boss RDR ninyo, may business po tayo. Hindi tayo yung tok-tok-tok lang. Iba ang galing magsalita, nasa ng prueba? Wala. Tayo may negosyo tayo. And we wanted to help people. Right?